So, hey guys, this is Jo IK Vlog, isang OFW sa bansang Hong Kong. Magsagot lang po ako ng may mga comments doon about sa break contract. So, kasi yung sa akin kasi is on the spot. Bali yung on the spot po is, bali urada ka pong bababa. Pero, magbayad ka ng isang buwan na sahod mo. Bali po, kahit mag-on the spot ka is gagawa ka po ng anong tawag nun? Termination of employment contract. Bali ganito po siya. Basahin ko na lang. Example lang to, ganito yung sa akin. Gagawa ka po ng 3 kopya, handwriting po. Bali termination of employment contract, tapos sa taas may pizza. Sa akin, March 25, 2023. There, pangalan ng amo mo. This is to inform you that I, pangalan mo, would like to resign from the job of working as a domestic helper in your family under domestic contract number. Tapos, sa baba, pangalawa. Reason of termination. 1, 2, 3, ilagay mo kung anong rason. Tapos, sa baba, doon na. Therefore, I am terminating my contract. Or for example, bababa ka, lagyan mo on the spot, I no longer want to work. Sabi mo ganun. Tapos, bibigyan mo siya ng notice na reason na baba ka na. As soon as possible, I'm giving you 1 month. Nakatumbas na sahod, lagyan mo for magkanong minimum ngayon. Ilagay mo dun as payment of yung yung sa notice nga. Tapos sa baba, lagyan mo pangalan niya, employer. Tapos pangalan mo, pizza sa baba, perma mo. Yun na yung example ng termination of employment contract. Pero kung marami sa search mo lang sa Google kung paano yung example ng ng paggawa. Tapos yun na, magbayad ka ng isang katumbas ng isang buwang sahod. Tapos any case po, on the spot, 1 month notice, or penalize ka ng amo, obligado po si employer na magbili ng ticket sa'yo na pauwi kung saan ka nang galing. Yung origin place mo. Tapos may ibigay sa'yo na 100 transportation fee. So, yun na. Sa on the spot, pag may working days ka, bawas na yun. Pero, basta katumbas na 1 month mong sahod, may working days ka, pwede minus or pwede mo siyang bayaran ng buo. Tapos mag-compute kayo. Advice ko po, linawin ko lang. Kung hindi po kayo marunong sa ganyan, basta ang lang, magawa ka ng 3 kopya or bali 4. Kasi sa akin, marami yung ginawa ko. Magagamit mo kasi yan kung may ibang employer ka na. So, iba na yun mamaya pa. So, bali po, pag hindi nyo po alam yung ganyang computation, mag-chat po kayo sa agent nyo or sa mismong agency nyo dito sa Hong Kong. Maghingi po kayo ng advice. Yun po yung mai-advise ko. Kung paano yung computation. Kasi sa akin, pinapunta kasi ako ni amo sa agency. Sinumbong kasi niya ako dito, sa agency ko dito. Kasi ayaw niya akong pababain. So, ayun na. Magsulat po kayo ng kopya, ng handwriting na notice. Ibigay nyo kay amo yung isa, permahan man niya sa hindi, bigyan nyo pa rin siya ng kopya niya. Yung sa'yo, may isa kang sariling kopyang itago mo, just in case na sa Pilipinas, kung may agency ka or dito, manghingi sila ng kopya dyan i-attach nila yan para mabilis ma-approve yung visa nyo. Tapos, sa immigration dito, iabot mo mismo kung may oras ka. For example, kung bababa ka ngayon, is may 14 days po tayo na libre na mag-stay sa Hong Kong. Pwede kang mag-stay out sa labas, maghanap ng amo. Ang sa akin kasi, nakalibre ako ng accommodation na sa dati kong agency. Kasi sinumbong ako ni amo, tapos yung dati kong agency, di pinatira ako ng libre. So yun na nga. Ang mas
sa akin lang, ay, ang iano ko, suggest ko, mas magandang iabot mo mismo sa immigration. Kasi sa immigration, may isang papel ka dong pipil upan. Tapos yung copy ng yung ano tawag doon, yung handwriting mo na kuan, tapos may pipil upan ka, may basta doon iabot mo mismo, makikita mong i-stamp yun ng doon sa immigration mismo. Kasi pag ano mo, i-draft off mo sa yung green box, may mga idikit pa daw na mga sticker, kung ano yan, hindi ko alam sa mga ganyan. Mas okay na kuan, ibababa ka ngayon, pwede naman bukas or sunod na kuan, iabot mo mismo. Pero kung wala ka ng oras, kung diretso na uwi ng Pilipinas, i-drop mo na lang sa green box. O yun na. May 14 days po tayo na mag-stay sa Hong Kong. O diba? Maghanap ng amo, mas maganda kung makahanap ka bago ka umuwi. Permahan ka, ganun yung nangyari sa akin. Bago po ako bumaba, is may iba na akong amo. Bali, nagpermahan na kami sa new contract. May iba akong agency. So, ayun na nga. May ticket din ako na pauwi noon. Nag-stay out lang ako. Permahan ka sa bagong kontrata, i-attach mo din yung termination letter mo doon. Medical ka, tapos uwi ng Pinas. So 6 weeks lang, andyan na yung bago kong kuan. Dumating na yung visa ko. Tapos wala pa pong 2 buwan na kabalik na ulit ako ng Hong Kong. So ayun na nga, computation sa dito nga sa pag ano mo, sa pag 1 month notice or pag on the spot. Pag mag 1 month notice ka, so walang bayad, hindi mo babayaran si amo, may sahod ka pa. So ang matanggap mo kay amo mong extra 100 travel allowance fee, tapos yung annual leave mo. So kung naka 1 year ka, may 7 days na babayaran si amo mo. Divide mo na lang yun for 12 months kung ilang months ka dyan sa amo mo. So ayun na po. So, nasagot ko na ba? Ang dami kasing comments. So, kung paano magawa, ano pa ba yun? Nakalimutan ko. Tignan ko dito kung ano pa yun. Hindi ko na kasi maalala yung mga... Wala na kasi akong masyadong ano sa YouTube eh. Paano po ba bayaran? Ano ko? Tonyoy 36471, kaka-comment lang niya. Paano po ba ang bayaran pag on the spot? Dapat ba bayaran mo amo kaagad? Tapos baba ka na. Dapat ba may permahan ka pa sa amo mo na katunayan na nagbayad ka talaga sa kanya? So yun na, nasagot ko na. Ang sa akin kasi is clever yung amo ko eh. Pareho both na lawyer. May tinype siya eh. Lahat ng computation nilagay. Permahan kami doon, pero lahat na-record ko din yun eh. Pero hindi na ako nanghingi ng kopya sa kanya kasi alam din ng agency. So, ayun na-advise ko sa mga bababa, sa mga among hindi na kayang matiis. Kahit kung hindi nyo man makayang ma-videoan o ma-i-record yung amo, at least naka-voice, ang tawag yan, record, itago nyo lang yung phone mo at in case na para may ebidensya din kayo. Kasi sa akin kasi ganun yung ginawa ko eh. Just in case na, syempre, maalanganin tayo. O ganun na. Hello sis, ano pwede ilagay sa reason? Okay naman amo ko. Gusto ko lang umalis. Thanks. Ayun na. Depende sa inyo kung hindi naman mabigat yung reason. Pwede lagyan nyo family problem. Ganyan. Pero pag sa akin kasi, pag mag-on the spot ka, mas maganda. Isulat mo kung ano yung totoong rason. Ano pa ba? Ilang months pwede mag-break contract. Depende po sa'yo. Kung medyo naka-recover ka na sa gastos mo, hindi kahit 2 buwan ka pa, baba ka na. Kahit 1 month notice ba need pa iabot sa immigration or kahit drop box lang? O, nasagot ko na po ito. Nakahanap ka ba agad ng amo mo sis nung nag-on the spot break ka or umuwi ka pa ng Pinas? O, yun na, nasagot ko na din to. Nakahanap po ako. Lahat ng break contract, kailangan po natin na mag-exit, umuwi ng Pinas at doon hintayin yung bagong visa. Hindi po pwede mag-stay dito. Pero pag finish contract ka at maglipat ka ng ibang amo, hindi ka dito mag-stay. Tapos mag-umpisa ka.
kung ma-approve yung visa mo, o dito ka pa. Pwede ka mag-stay. Ano pa? Bago pa lang po ako dito sa HK, 11 months pa lang po, plan ko po mag-break contract po. May chance po ba ako Of course, meron po kay shout out to Ginaline Landa, 6616. Ako kasi almost 7 months, yun, nag-undas pa ako. Siyempre naman po, kung good reason naman, Totoo po ba na kapag break po on the spot, pwede po di ma-approve na migration yung visa ko po? Huwag kang maniwala dyan. Kung para sa'yo is para sa'yo. O diba? Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi. Valid po ba yung reason ko sa kamahan? Valid po pa kung reason ko po ba kasamaan sa work? Oo, pwede naman po yun eh. Kasi may nag-comment na din sa akin dito eh. May nakahanap man siya ng ibang amo. Shoutout sa'yo. Si Ginaline pala to eh. Okay na to siya. Nag-ano siya sa akin, nag-PM siya sa akin. So, tingin-tingin muna ako dito ng mga ibang mga nag-PM sa akin ano pa ba? Nasagot ko na yung mga computation. Ano pa bang dapat? Comment kayo kung anong gusto nyo. Hindi na kasi ako masyadong upload ng mga ganyan about termination. Nasagot ko na siguro yun. Pero advice ko lang sa mga bababasa mo, mas maganda kung may mag-recommend sa inyo at wala po kayong kasama. Diba? Para mas maganda tahimik yung buhay. Kapag po ba nakakuha ka na ng amo before 14 days, baliwala na yung ticket. Sakyan mo pa rin yun. Kasi pag hindi ka finish contract, kailangan mong umuwi. Basta pag break contract, 14 days lang na mag-stay ka. Kasi yung visa mong, bagong new visa mo, hindi pa yung ma-approve. Uwi ka muna. Or kung finish contract ka naman, na nag-comment dito, lovely. Kung finish contract ka naman, pwede mong ipa-extend yun. Ipa-rebook ulit yung ticket mo. I think nasa 700 daw yung babayaran mo dyan sa pa-rebook. Kung finish contract ka. Obligado si amo mo dyan sa ticket. So, ano pa? Sis, if ikaw mag-undas pa, terminate sa'yo din ba ang plane ticket? Sis, plano ko kasi. Yun na nga, lahat ng kaso finish or mag 1 month notice, mag on the spot ka, obligado si employer. Sa akin nga, lugi siya eh. Kasi may working days ako nun, 21 days, kasama yung annual leave kong 4 days. Isang binayaran ko is 1.6 Hong Kong dollar na lang. Yung ticket ko 3+. Kasi urada nga na booking. So, ayun na nga for today's video. Mag-comment na lang kayo or na lang kung gusto nyong i-WhatsApp nyo ako. Comment lang kayo para mas ma-guide ko kayo doon. So, salamat sa lahat ng mga nag-search about sa videos na termination about dito sa sitwasyon sa Hong Kong. Hindi madali. So, thank you po sa lahat ng nagbisita sa aking YouTube channel. Pa-comment, like, and share na lang. Pa-subscribe na din po. Maraming salamat. God bless us all. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.